Did you bother to ask? Did you bother to ask? Kasi sabi mo, hindi niya nakausap, pero yung FRA nakausap. Paano nakausap ng FRA yung ating OFW? Tinanong po namin si FRA, ang sabi ko po sa kanya, kailangan patawagin dito si Ma'am Jeline sa Pilipinas. Ang sabi po ni FRA, tinawagan daw po niya si employer at ang sabi po ni employer, si Spine, ibabalik po siya sa office. At naniwala naman kayo. Utu-utu kayo. Maraming salamat. Now, first things first, pag-usapan po natin itong pagkamatay ni Jeline Guzon. Nasaan yung agency ni Jeline? Good morning po, Your Honor. Ma'am, ano po yung inyong panig? Ano po masasabi nyo na kayo po ay binibintangan ng kapabayaan? And ako po mismo ang isa doon. Yung kamag-anak, narinig mo naman sa video, nagsalita. Napabaya kayo. Go ahead po. Your Honor, good morning. Good morning po sa lahat dito. Nagkaroon po kami ng slight delay sa pag-monitor po sa UMS. Pero po, meron po kaming actual monitoring. May mga messages po kami at conversation. Noon pong the day na nagreklamo po si Ma'am Winnie po, nung nagpunta po sa office, may mga prior na po kaming nauna na po kaming nakapag-message sa FRA at saka po sa amo ni Ma'am Jeline. Kasi po meron po kaming page po like Facebook, mga social media platforms. May nag-message po sa amin doon na stranger. That was July 1 po. July 1 at 3 a.m. po, i-message na po agad namin si employer. At the same time, nung hindi po nagre-reply si employer, i-message po namin si FRA, kinulit po namin ng kinulit. Ang reklamo po no ni Ma'am Joanne Katipon is hindi po nila makontak si Ma'am Jeline. And then, July 2 po, nag-message po si yung asawa po ni Ma'am Jeline, si Sir Jeriel, ang sabi po niya, loss of communication. Wala po siyang binanggit na minamaltrato o sinasaktan si Ma'am Jeline. Loss of communication po. Agad-agad din po, nag-reply po kami sa kanya. Sinabi po namin na ipapalo up po namin sa employer. May mga messages po kami, Sir, Your Honor, dun sa employer at saka po dun sa FRA. Oh, stop right there. So, hindi nyo makontak yung ating worker. So therefore, next step is to contact the employer. And you said you did. Anong klase communication? Was this text, tawag, chat, Viber? Your Honor, chat po. Ito po yung messages po. Bakit chat? Bakit hindi video call? Your Honor, kasi meron din po kaming voice call. Hindi po siya sumasagot. Di ba nag-chat kayo sa kanya, tapos Opo. sinasagot ka ng employer? Did you get an answer? Hindi po siya sumagot, kaya po tinawagan po namin ng tinawagan. Nung hindi po siya sumagot, ang ginawa ko po, tinawagan ko po si FRA. Okay. So hindi sumasagot yung ating worker, hindi sumasagot yung ating employer. Dapat doon nagpanik na kayo, nataranta na dapat kayo. There's something wrong. So tinawag yung FRA. Opo. Yes po, Your Honor. So ilang araw yung from the time na tinatawagan nyo itong worker natin at saka yung employer up to the time na tinawagan nyo ng FRA? Same day po, Your Honor. Nandito po sa text Okay, same day. messages. Ano po yung naging takbo ng communication ninyo with the FRA, Foreign Recruitment Agency? Your Honor, ang sabi po ni FRA, babalik daw po si Ma'am Jeline. Babalik saan? Sa agency daw po. Okay, and? Ayun po, hinintay po namin yung araw na yon kasi sabi po niya, don't worry, she's fine. Okay, what made that FRA say that she is fine? Did you bother to ask? Did you bother to ask? Kasi sabi mo, hindi niya nakausap, pero yung FRA nakausap. Paano nakausap ng FRA yung ating OFW? Tinanong po namin si FRA, ang sabi ko po sa kanya, kailangan patawagin dito si Ma'am Jeline sa Pilipinas. Ang sabi po ni FRA,
tinawagan daw po niya si employer at ang sabi po ni employer, si Spine, ibabalik po siya sa office. At naniwala naman kayo, ututo kayo. Kung kayo nga paulit-ulit yung tinatawagan, hindi kayo sinasagot, and then si FRA sinagot, at she's fine, doon pa lang dapat meron ka ng, kumbaga, red, ano yun? Alarm. Dapat ang ginawa niyo po, tumawag kayo sa Saudi authorities, tumawag kayo sa embahada natin. Tumawag kayo sa MWO natin. Diba? Makipag-ugnayan kayo sa DMW, sa OWA. Meron po ba tayong kasi dito kayo, di ba, local? O mga sir, mga ma'am, patulong naman. Meron kami isang working din namin makontak. Baka pwedeng tawagan niyo yung Saudi authorities na kumustahin, papuntahin sa police. Did you do that? Or you did not? Hindi po, Your Honor. Ang kinulit po namin si FRA. Kaya nga po, kasi yung FRA, 99.999%, siyempre, mas kakampihan niya yung mga kalahi nila. Diba? Taga Saudi din niya. But in some cases, ang nagpapatakbo niya, mga Pilipino din. So, kung hindi mo na makontak yung employer at yung OFW, huwag kang umasa sa FRA. Maalarma ka na. Kung ginawa mo lang sana yung dapat, buhay pa sana, malay natin. Naagapan na pa sana yung pagkamatay ng ating worker. Dito nakita ko, maliwanag kapabayan. Although, okay, sabihin na natin, for the sake of argument, totoo ang mga sinasabi mo. Kasi may mga dokumento ka pa, papakita, record. You did your best, sabi pa nung kanta, but your best wasn't good enough. Na para maagapan yung pagkamatay ng ating OFW. So continue po, ma'am. So what happened after na sabi ng FRA ibabalik, komportable na po kayo? Kinulit ko pa rin po sila ng kinulit. Sabi ko po, kailangan nilang puntahan doon si worker, kuhain na. Tapos po, ang sabi po ni FRA, yun nga daw po, ibabalik po. Tapos po, nakampante na po ako nung sinabi pong ibabalik. Kasi papunta na daw po si employer doon sa bahay para po sunduin si worker. Okay. And When was this? What date? That was July 18 po. July 18. Opo. June 16 na-deploy, and then sometime first week of July hindi na makontak. So kayo ay gumawa ng effort para mag-communicate sa employer saka sa worker. Anong date? July 1 po. July 1. Opo. Yun po yung naka-receive kami ng message through stranger kay Miss Joanna Katipon po. Anong sabi po ng stranger? Sabi po niya, hindi po nag-online si Ma'am Jeline. So, July 1, ma'am, anong pangalan niyo po ulit? Please identify yourself. Leonis Falcone po. Lianis, Ma'am Lianis. July 1 up to July, you have 18 days before her death, July 19. It could have been avoided. You have 18 days. That's more than 2 weeks. Diba? So, nung July 18, saka talaga kayo nag-boost ng effort nyo para alamin kung ano talagang status, and then the following day, patay na yung ating OFWs. Dito po, meron kayong kapabayaan. Wala po kayong malino na sistema para rumisponde sa isang OFW na kaduda-duda na yung kanyang sitwasyon sapagkat hindi na siya makontak. You see? So, suspended po kayo ngayon. Yes po, Your Honor. At kailan niyo po balak mag-file ng motion para ma-lift ang inyong suspension? You're planning to do that, right? Tama? Yes po, Your Honor. At inaasahan mo na balang araw, siguro a few days, I would like to recognize the presence of, thank you, Senator Bato de la Rosa. Thank you, Senator Bato.
So, yan ang sinabi ko kanina. Your application na para ma-lift ang iyong suspension may be granted. And, again, mangyari ulit tong kapabayaan. Yun eh. Dapat may maparusahan. Namultahan ka ba? Dahil dito, wala no. Piso, multang piso dahil dito sa kapabayaan. May multa? Wala, suspension na ano po. Eh di, hindi ka nasaktan, walang multa ni singkong duling, and then there's that big possibility na malilift yung suspension, happy days. Again, para sa inyo. Yun yung sinasabi ko, DMW. Anyway, kami rito sa Senado, we will pass legislation na hindi na mangyari yan. So, kailan po kayo magbubukas ulit? Huwag niyo po tingnan ng DMW. Huwag kayo tumingin doon. Saan kayo tumingin? Parang humingi ka ng approval sa kanila. Na under oath, na pass, ano ba to? Under oath? Ay, gawin natin muna. Sorry. May I request the agencies and Miss Winnie and Mr. Benedict and company to please stand for the swearing of oath. No. Tayo lang po tayo po. Pati rin po yung mga iba pong OFW complainants po. And Miss Jocelyn Nanes and Miss Winnie Joy, please. Do you swear to tell the truth? Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. You may sit down. Thank you, Committee Secretary. Now, Ma'am Leonise, so kailan kayo magbubukas ulit? Kailan malilift yung inyong suspension? Meron na ba kayong nakuwang notice from DMW na we will lift your suspension. Don't worry. No worries. It will be lifted. Chill ka lang muna dyan. May ganun ba? Wala po, Your Honor. So kailan kayo magbubukas? Yung tansya mo lang. Hindi ko pa po masabi, Your Honor. Pero may pag-asa, malaking pag-asa magbubukas ka ulit, tama? Anyway, I know you can't answer it because nahiya ka. Ako na mismo sasagot. Malaking posibilidad na ikaw ay magbubukas muli. At kung hindi ka man magbubukas o kung ikaw man ay kansilado na yung license, magbubukas ka ng panibagong agency using a different name. At syempre, ikaw pa rin nasa likod. Yun po yun eh. Now, I'd like to acknowledge Jeline's husband. Online na. Ayun, yung husband. Okay, nandito ba si Jeriel? Online? Ay, dyan si Jeriel. Sir, dito po kayo, sir. Oh, sige. Gusto niya dyan. Ipa-out muna natin. Comsec, please. Mr. Jeriel, maaari pong tumayo po muna tayo para po kapag-oath po. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation?
Thank you po. Sir Jeriel, kailan po na wala ng komunikasyon sa pagitan niyo at ni Mrs.? June 16 po siya na-deployed. June 28 po. Di na po siya nag-online, di ko na po siya na-contact. Okay. Nung siya po ay ma-deploy noong June 16, kailan po yung unang communication ninyo? Dalawa. Nung alis po siya, tapos pagdating po doon hanggang nung June 28 po, nakakontak ko pa po siya. Tas, Okay, so dumating siya June 16 din. June 17, nakausap niyo po siya. Anong sabi niya po? Nandito na ako, okay ako, etc. Ganon? O meron agad siyang problema nung pagkarating? Meron siyang sinabi sa inyo? nung pagkalipat po niya doon sa ibang bahay po, yun po sinabi po niya na kinuha daw po yung passport niya. Okay. Anong araw po yon since pagdating niya ng Saudi, kaya niya sinabi kinuha yung kanyang passport? Nung June 25 po. June 25. Okay. Prior to June 25, meron pa ho ba siya mga nasabi, mga reklamo, hinaing? Yun doon lang po sa anak po nung employer niya. Anak ng employer. Hindi raw po niya kasundo. Bakit niya hindi po kasundo yung anak ng kanyang employer, sir? Kasi po pagka ano po siya, yung naghihiram daw po ng baso na magkakabilan daw po siya. Sir, pakilapit sa microphone. Sir, pwede mo alisin yung face mask mo. Total, lahat naman tayo rito naka-ano na, di ba? Sige, sir. Hindi, mga resource person, parang discrimination naman. Yung iba, hindi naka-face mask. Pinag-face mask nyo ba itong silang dalawa? Inutusan nyo? Hindi dapat. Pantay-pantay dapat. Porket, grabe naman yung mga nakabarong, naka-Amerikana, hindi naka-face mask. Tapos, itong mga naka-t-shirt, pina-face mask nyo. Ano ba? Committee sec. Kagagawan mo ba ito? Next time, walang discrimination dito, ha? Thank you. Sir, sorry po, Sir Jeriel. Sir Jeriel, hindi niya kasundo yung anak ng kanyang amo. Bakit niya po nasabi ulit yun, sir? Kasi nung time daw po na nagkakape siya, yung baso daw po itinapon ng bata. Nagkakape siya, itinapon ng anak ng amo yung baso po. Kaya sabi po niya, masama raw po ugali nung yung mga bata. ano po, yung baso na iniinuman niya ng kape, hinagis? At bakit daw po ginawa yon? Hindi nga po, hindi ko po Lalaki o babae po yung anak na amo? babae po. Si Ma'am Winnie, sister din. Ma'am Winnie, nakausap niyo rin po yung kapatid niyo. Pakilapit po sa mikropono, ma'am. Hindi po. Pero nagsabi po siya. Lapit po sa mikropono, ma'am. Nagsabi po siya sa amin. Ah, Nagpunta po ako nung- Pakilapit nga yung mikropono, please. Paki-assist. Pakilapit. Ilapit mo. Ilapit mo sa kanya. Yan. Sige pa, kundi pa, para hindi siya nakaganon. Ilapit. Pati yung sa kay sir. Pakilapit mo. Pakilapit, please. Yan. Yung mic. Yan. Yan, okay. Thank you. Yes, Ma'am Winnie. Nagpunta po ako nung sa agency po. Kasi po pinatawagan po namin yung ate po namin doon sa amo po. Ayaw po ipakausap sa amin po yung amo niya. Ay nung ate ko po, yung amo nga po niya. Sabi po nung amo po ng ate ko, kung gusto daw po namin makausap yung ate ko, pumunta daw po kami ng agency. Tapos nagbanta pa nga po yung employer po niya na kapag nangialam pa daw po, magpapatawag po siya ng pulis doon po sa tumawag sa kanya. Sinabi po ng amo yon. Sino po sa amo? Lalaking amo, babaeng Yung amo? babae po. Kasi daw po yung amo po niyang babae, hiwalay daw po yun sa sa unang asawa. Tapos po may pangalawang asawa daw po yung Okay, so yung pagbabanta na yon na binitiwan sa inyo ng amo, ng sister ninyo, ipinarating niyo po yan sa agency? Opo, yun po yung sinabi ko po sa agency. At sino po nakausap niyo doon? Yung K po. Kay. Opo. Okay.
Anong sabi po ni Kay nung ipinarating niyo po yung impormasyon na yon? Sinabi ko po na ano po, kung pwede pong ilipat yung ate ko po sa ibang amo. Sabi po nila bawal daw po yun kasi daw po makakasuhan daw po yung ate ko. Tapos sabi ko nga po hindi nga po siya okay dun sa mga inaalagaan po niya kasi yung mga ginagawa daw po nung ate ko minamasama po nung bata. Sabi po nila na anong muwang po nung bata yung ate mo yung may isip, siya po yung mag-adjust. Tapos sabi ko nga po sa kanila, yun nga po yung ate ko nga po yung may isip kung isumbong po nung bata na sinasaktan po siya nung ate ko kahit hindi naman po. Okay. Miss Janice, so meron ka empleyadong pangangalang Kay. Yes po, Your Honor. Nandito ba si Kay? Dalawa po silang, wala po rito, Your Honor. Dalawa po silang welfare. Si Miss Menchi po yung isa. Hindi, yung si Kay lang gusto makausap sana dahil yun yung nakausap ni Ma'am Winnie. Your Honor, pwede po ba nating tawagan? Wala po siya Well, sige po, tawagan natin. So ano pong reaksyon niyo doon, ma'am? Yung ginawa ng inyong tauhan? Ay, nanghingi po ako ng dispensa kay Ma'am Winnie sa hindi magandang sagot ng welfare na si Miss Kay. Hayaan mo, Ma'am Winnie, bibigyan ko siya ng disciplinary action. Ikaw nga, dinisiplina ng suspended ka na. So magdidisiplina ang isang nadisiplina. So ang gagawin natin. Anyway, that's the reason time and time again sa mga MWO natin, Yusek Olalia, Secretary Hans, Admin Arnel, paulit-ulit kong sinasabi na dapat pagdating ng ating worker, merong tumatawag, kumusta ka na dyan? Ayun, yung mister. Nung tumawag, nagreklamo na agad. Few days later, nagreklamo na. Yan sinasabi ko, a week after, dapat nakaprogram na yon. Meron tayong isang computer system na after 1 week, itong OFW natin si Miss Jeline Arguzon due for a phone call. Maski phone call lang. Kumusta ka dyan, Ma'am Jeline? I'm okay. Good. Pag hindi na makontak, red flag yun. Pag sinabi ng worker, nako, hirap dito, hindi ko kaya, etc., etc., magpupunta tayo ngayon ng mga tauhan natin. So, Ma'am Winnie, ano pong sumunod nangyari? Sabi ko po, gusto ko pong makausap po yung ate ko po. Ngayon po, gusto ko po siyang makausap. Gusto ko pong alamin kung okay lang po siya doon, kung ano pong sitwasyon niya doon. Sinabi ko po yun sa kanila. Ang sabi po nila sa akin, 10 p.m. daw po sa Saudi. Alas 9 po ako nagpunta doon, alas 9 po ng umaga. Sabi po nila, hindi daw po nila makakausap kasi 10 p.m. daw po sa Saudi. Kasi daw po, pag tinawagan lang daw po nila yung employer po doon, baka daw po pagalitan lang daw po sila. 5 p.m. pa daw po nila makakausap yung employer daw po ng ate ko. Okay. Tumawag ka rin ba sa mga kinaukulan natin, sa mga taga-gobyerno, tungkol sa hinaing ng iyong kapatid? Ano po, July 19 po nagpunta po ako ng OWA. Kasi po hindi po sila nagre-reply po sa mga text ko po. Sino po ang nakausap niyo noong July 19 sa OWAP? Hindi ko po natanong yung pangalan niya, yung sa ano po, yung babae po doon sa OWA. Saan doon sa OWA, sa ang departamento, sa ang desk? Sa may second floor po yun Second floor. Opo. Most likely baka sa complaint desk. Opo. At ano pong sabi nung nakausap mo? Yun po, sinabi ko po sa agency na hindi nga po nila ina-actionan yung gusto ko pong mangyari. Kasi po, ang gusto ko lang naman po mangyari, makausap lang po yung ate ko kung okay lang po siya doon. Yun po, sinabi ko po sa kanila. Tapos ang sabi po sa akin ng OWA, ano po, ano pa daw po niya, isesend pa daw po niya sa Polo agency daw, ay Polo po yung hinaing ko daw po. At ano pong sabi nyo? Sabi ko po, hindi po ba pwedeng makausap ngayon? Kakausapin lang po naman kung pwede po. Pero sabi po nila hindi daw po matatawagan. So July 19, sabi Opo. na pumunta ka dun sa
OWA. Opo. Bumalik ka pa ulit sa OWA after that? Ano na po, July 22 na po. Pero nung ano po, July 19 po, nag-message po sa akin ng, July 19 po, pagkatapos ko pong makapunta po ng OWA, nag-message po sa akin yung agency na sabi daw po nila, ibabalik na daw po yung ate ko sa agency po sa Saudi. Okay. Tapos yun po, parang nabunutan na po ako ng tinik sa dibdib kasi nga po ibabalik na. Tapos nag-update po ulit ako ng Sunday. Nag-chat po ulit ako sa kanila na kung nasa agency na po ba yung ate ko. Sabi po nila mag-update daw po sila ng umaga, Monday po. Tapos po nag-message po sa akin yung agency, sabi po nila hiningi po yung number ko tapos tumawag po sa akin na yun nga po, sabi po patay na daw po yung ate ko. Oh. Sabi niyo po, July 19 pumunta kayo and then July 20, unang pumunta sa OWA and then bumalik ka July 22. Opo. Ito na po yung kinikwento niyo na sabi mababalik na yung kapatid niyo kaya Opo. naging kampante na kayo. Opo. Ang masaklap pa, yung sumunod na insidente niyan, wala na yung sister niyo. Opo. Since nandito yung mga taga-OWA, Mr. Ignacio, anong reaksyon niyo doon? Yung pagpunta niya sa OWA at hindi definite yung binigay na rason. At nasabi na pala sa inyo na kinuha ang passport. Mr. Chair and Senator, that's why when they informed OWA on July 19 about their case, kaya po nakakilos tayo, natawagan kagad yung agency at kasi nga ho medyo may kalayuan yung lugar, yung Ulmoj. Kaya po tayo, nung tumawag po kayo sa amin, nandun na ho yung OWA. Kaya po nakapag-reply na kagad yung si agency sa kanila. So that was the action taken because yun po yung aming susunod talagang hakbang kapag kami ay nabigyan ng information. Agad-agad natawagan na yung JEDA and the agency. And yun po yung mga hakbang na nagawa. Yung pong pagkuha ng passport, pag-confiscate ng passport upon arrival ng mga employer, di ba pinagbabawal na po yun? Tumatangok kay Yusek. Okay. Ba't nangyari pa rin? Yusek Olalia. Good morning po, Mr. Chairman, sa mga colleagues at sa lahat po na naririto. Tama po kayo, Mr. Chair. Bawal na bawal po yun. Unang-una, nakalagay po sa Bilateral Labor Agreement. Number 2, nakalagay po doon sa Standard Employment Contract. At number 3, kasama po yun sa monitoring. Kapag ka kinuha ang pasaporte ng isang OFW, very significant po yun. Dapat isinusuplong sa OMS, sa DMW, at isinasabi po sa labor attaché at yung labor attaché pupuntahan yung employer at sasabihing ibalik yung pasaporte po. That is correct. Pero nangyayari pa rin. In this case, sa kasong pinag-usapan natin ngayon, itong kay Ms. Jeline, nakarating sa inyo na kumpiskado na yung passport. Sana may pumunta sa inyo. Physically, binisita employed, sinabing bawal yan. Isolin yan or else magsusumbong kami sa kinaukulan ninyo. Did we do that, sir? Una po, Mr. Chair, wala pong report na nakarating sa DMW through the OMS na nai-report ang agency na kinumpiska yung pasaporte po ng ating OFW. Kung nakarating po yun sa aming OMS na tinatawag, yung OFW Workers Monitoring System, agad-agad po yung i-refer sa labor attaché at gagawa po ng paraan. Yun nga po, Yusek Olalia, wala ba kayong monitoring mechanism na sinasabi kong parang sirang plaka na ako rito na pagdating ng OFW natin, pagdating doon sa deployment niya, merong tatawag not on that same day, maybe a week after, na para tanungin, kumusta po kayo dyan, ma'am? Kumusta ang accommodation? Kumusta ang pagkain? Nasunod ba yung nakalagay sa kontrata? Etc. Meron po bang gumagawa ng ganon sa atin?
Mr. Chair, ang una pong obligasyon ng isang agency kapag nag-deploy ay gagawa po siya ng OM case in the name of that OFW. Kapag rating po niya, immediately that's a significant report po. Dapat po kukumustahin ng agency kung nakarating yung OFW doon sa bansang pupuntahan niya at kung siya ba ay sinundo ng employer at sasabihin din po ng OFW sa agency through the monitoring system natin na okay yung kalagayan niya. Lahat po yun ay nakasulat sa isang electronic report. Lahat po yun. At yun po yung drill na ating pong pinapatupad at yun po yung hindi po nagawa. Kaya nga po. More often than not, hindi ginagawa nga po. Kaya mismo nagsabi. So, ano po yung ating solusyon na para magawa talaga ng agency? Suspension, sabi ko, nakakasawa ng suspension. Kasi sa suspension, baka matutuwa pa itong agency. Kasi ni singkunduling, walang multa. At malilift yung suspension later on. Ano nga po ang pwedeng gawin natin na para maobliga itong agency gawin yung narapat? Pwede pakipatay niyan, please. Comsec, kanina pa yan eh. Sino ba yung meron dyan, tunog yung video? Sorry, go ahead po. Mr. Chair, bilang administrative remedy po, unang-una po, documentary suspension po ang ibibigay sa kanya. Dahil hindi po siya sumunod doon sa patakaran na maliwanag po sa rules ng ating OMS na tinatawag. Pangalawa, siya po ay sasampahan ng isang recruitment violation dahil hindi po tama yung pagmamonitor niya sa ating OFW. At ano po yung penalty doon sa recruitment violation? Sa recruitment violation po, maaari po siyang makansela kung katulad po nito, yung pong hindi tamang pagmamonitor ay humantong sa kamatayan. So isa pong malinaw na cancellation po ang sasagutin ng ahensya po sa ating Cancellation. Opo. Again, sabi ko, makancel halimbawa yung kanilang lisensya, magbubukas lang yan ng panibagong agency. At sila pa rin magpapatakbo. Gamit ang ibang pangalan. Wala pa rin. So anong klaseng pong monitoring system meron kayo para dun sa OMS? Yeah. Mr. Chair, yun pong kanselado ang isang agency, hindi lamang po yun yung ahensya ang wala ng karapatang magbukas, kundi pati po yung officers at lahat po ng members ng board niya, kung ito ay isang korporasyon, ay mapupunta sa tinatawag na derogatory list at sila po ay forever na hindi na po makakapag-apply ng lisensya. At yun po ay pinatutupad po natin. Tama po, sir. I agree with you. Again, ang gagawin lang ng agency, forever, hindi na sila makapag-apply, etc. Mag-a-apply nga lang po ng another agency using different name, using different people doon sa incorporators, mga incorporators nila, but run by the same people na naging palpak. Dapat po, sa susunod, meron ka inspection doon sa lahat ng mga agency na nagbubukas, mga bago, meron ba kayong ginagawang cross-checking? And at least physical na pinupuntahan, uy, ikaw pa rin yung sa nasuspindi ba't ka nandito pa? Ba't nagbukas ka na ulit? Yun yung sinasabi ko po, Yusek. Opo, napakahigpit po natin, Mr. Chair, pagdating po sa pag-a-apply ng lisensya at wala pa pong 10% ang kabuuan na ating pinapasa at ang una pong lisensya na matatanggap po nila kapag sila po ay naging qualified ay yung tinatawag pong provisional license. Hindi po agad regular license ay binibigay po natin sa lahat po ng ahensya na nag-a-apply. Ang ibig po sabihin ng provisional, magiging regular ka lamang kung ang ahensya mo ay walang recruitment violation. Kapag ikaw ay humarap sa kaisa-isang recruitment violation, hindi po pwedeng maging regular. Immediately, denied po ang iyong lisensya kahit na wala kang kasalanan.